Hello everyone! Happy Thanksgiving po dito sa Canada at happy 4 years po sa amin dito. For today's video, ikukwento ko po sa inyo kung gaano ka-traumatizing ang nangyari sa amin sa ating immigration at gaano pinalitan ni Lord yon into blessing. Bago ang lahat, ano nga ba ang Thanksgiving? Guys, ang Thanksgiving dito sa Canada, ini-express nila yung gratitude to God for a bountiful fall harvest. Turkey ang kinoconsider nilang essential part ng Thanksgiving dito guys, kaya naman To Thanksgiving! Yeah, happy. Thanksgiving! To Thanksgiving. Happy Thanksgiving! Happy First time. 4 years ago, araw ng flight namin sa Pinas at the same time Thanksgiving dito sa Canada. Traumatizing ang inabot namin sa immigration natin sa Pinas guys. 12 o'clock midnight pa lang guys, naka-check-in na lahat ng mga gamit namin. Wala kaming naging problema sa mga baggage namin or luggage namin. Pero pagdating sa immigration officer, hindi naging smooth sailing ang lakad namin guys. Hinold kami for almost 4 hours. At dahil ako ang main principal or applicant, ako ang kinausap muna ng immigration officer guys. In-interrogate niya ako mag-isa sa kanyang office. At dahil parang hindi sila familiar sa AIPP, yun nga pala ang aming pathway papunta dito sa Canada. Under LAMIA exempt ako guys, ibig sabihin, ino-authorize nila yung foreign national para magtrabaho sa specific position dito sa specific employer. Meron akong close work permit, ang aking asawa ay open work permit, ang aking anak naman ay student visa. Lahat ng papeles ay kompleto at kami ay legal. Bago pa kami nagpunta sa immigration guys, nagkaroon na rin kami ng interview sa BFS Global or yung tinatawag na Visa Facilitation Services Global sa Pilipinas na kung saan sila ang mga nagmamanage ng visa at passport. Kaya naman bago ka magkaroon ng visa guys, maraming questions muna talaga ang maitatanong sa iyo. Napasa namin yun guys at kaya naman nakabili kami ng tickets. Araw ng flight, napakadaming tanong sa akin ng immigration officer. Alos paulit-ulit lang ang tanong niya. Lahat na ng documents na ipakita sa kanya, drain na ako nung araw na iyon. Kasi kahit anong sagot mo, parang sa kanya ayaw kanyang paalisin. Meron akong trabahong dadatnan doon, meron akong employer na kumuha sa akin, pero hindi namin maintindihan at hindi ko maintindihan kung bakit ako hinold for almost 4 hours. Pilit niya akong hinahanapan ng LAMIA at ine-explain ko naman sa kanya ng paulit-ulit na ang aking program ay AIPP at under AIPP ay walang LAMIA. Ang ending, hindi siya naniwala guys, bagkus in-upload niya ang aming mga tickets at sinabing hindi kami makakaalis ng araw na iyon. Hanggat wala kaming naipapakitang overseas employment certificate na galing sa POEA. Again, in-explain ko sa kanya na under LAMIA exempt kami at AIPP at hindi namin kailangan iyon. Para akong pinagsakluban ng mundo ng mga minutong yun guys. Alam mo yung feeling na ang tagal-tagal mong ini-interrogate ka pero ang ending, i-upload ka. Gusto kong umiyak ng literal pero hindi ko magawa kasi kailangan kong lumaban. Umiiyak ako deep inside guys, kaya naman lumabas ako ng kanyang office at tinawag ko ang aking asawa para siya naman ang mag-explain. Sobrang tagal ng interrogation, papalapit na ang aming flight. Pinakita ulit ng aking asawa yung mga documents at important documents under AIPP, pero ang ending, hindi pa rin siya pumayag na makaalis kami. Walang kaalam-alam ang anak namin sa mga nangyayari sa amin ng mga oras na iyon kasi natutulog lamang siya sa upuan ng napakatagal na oras na. Hindi kami nagpatinag at hindi kami pumayag na umuwi na lang ng mga oras na iyon. Mas lalo pa kaming naging determinado kasi unang-una, kumpleto naman yung mga papeles namin at alam naming legal kami. At guys, wala na kaming babalikan pa, hindi kami pwedeng umuwi lang dahil sayad na kami sa pagkakautang at wala kaming pambibili ulit ng tickets. Sobrang dasal ko kay Lord nung mga panahong iyon at sobrang demanding ko na rin sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, Lord, tulungan mo kaming makaalis. Kung hindi mo kami tutulungan, wala na kaming babalikan at walang-wala talaga kami. Since uploaded na nga ang aming mga tickets at considered X na at hindi kami makakaalis ng araw na iyon, pinuntahan ng aking asawa ang POEA sa immigration. Pinakiusapan niya ang staff for the second time na i-research sa internet ang AIPP. Habang ako naman ay nagdadasal ng tahimtim sa likod niya. At ayun na nga, lumabas sa internet ang tungkol sa AIPP nung staff ng POEA. Nakalista ang mga requirements ng documents doon. Inisa-isa niya kung meron ba kami ng mga documents na iyon. Sa kada hanap niya ng document, yun naman ang pagpapakita ng dokumento ng aking asawa. Hanggang sa lahat ng hinihingi niya ay naipapakita namin. Hanggang sa huli, sinabi niya sa amin na, kumpleto naman pala ang mga documents nyo. Humingi kami ng tulong sa kanya na makahabol kami sa flight namin dahil 15 or 30 minutes na lang ang natitira at aalis na ang aming airplane. Ang sabi niya sa amin, makakaabol pa kayo. Bumalik kami sa immigration officer at sinabi namin sa kanya na okay na ang lahat at kailangan niya kaming tulungan at tanggalin ang pagkaka-upload ng aming mga tickets. Hindi siya makapaniwala nung una kung paano namin nagawa yon at paano namin nalagpasan. Sobrang saya ko ng mga oras na yun and at the same time sobrang lungkot na hindi ko malaman kung anong mapifeel ko dahil sa nangyari sa amin, pero nagpapasalamat talaga ako ng marami kay Lord.
Maraming ibinigay na angel sa araw na iyon si Lord sa amin. Nakita kami nung staff na nag-ayos ng mga baggage and luggage namin at tinanong kami kung bakit nandun pa kami na dapat nandun na kami sa airplane. Ang sabi niya, lilipad na ang aming eroplano in few minutes kaya naman nag-page siya sa eroplanong sasakyan namin para antayin kami. Kami na lang pala ang kulang. Literal na tumatakbo po kami papunta sa eroplano para lang makahabol kami guys. Ang anak namin na akala niya naglalaro lang kami dahil tumatakbo kami papunta doon. Ayun na nga, umabot kami sa aming flight. Sobrang saya namin pagkaupo namin sa mga designated seats namin. Grabe yung iyak naming mag-asawa sa mga oras na yan dahil nga sa nangyari sa amin na very traumatizing. Isa lamang patunay yan na kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ni Lord. At isa pa, napatunayan namin na in an instant makakagawa ng paraan at magbibigay talaga ng mga angels si Lord. Nakadating na nga kami sa Toronto, Canada at wala kaming naging problema. Almost 5 minutes lang ang naging interaction namin sa immigration officer dito. Thanksgiving pala sa Canada ng araw na iyan, hindi namin alam. Pag Thanksgiving kasi dito guys, halos lahat ng mga store sarado dahil pinagse-celebrate nila ito ng holiday. Tandang-tanda ko guys, sobrang gutom na kami ng mga oras na iyon pero nga dahil holiday, nauwi kaming kumain ng mga burgers ng McDonald's. Dito kasi guys, wala silang binibenta ng mga rice. Alam niyo naman, ang una-una nating hinahanap ay rice kasi sa atin, rice is life, diba? Guys, hindi man naging madali ang aming experience sa ating immigration pero meron din naman pala kaming ipagpapasalamat ang nakarating kami ng Thanksgiving Day dito sa Canada. Yon ang literal na pasasalamat namin sa kanya. Basta guys, kahit anong pagsubok, kahit ano pa yan, huwag kayong mag-give up. Idasal nyo sa kanya at hihingi nyo sa kanya ng taimtim at ibibigay niya. Hindi man agad-agad pero guys, for sure si Lord may plan sa ating lahat kaya naman magtiwala lang tayo sa kanya. Hanggang dito na lang po sa uulitin. Please like and subscribe for more videos dito sa Canada. Maraming salamat po and bye-bye! Down, down.